Magandang hapon mga kasaka. Ang ipakikita ko naman sa inyo ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag na organic fertilizer. Ang atin ngayong inaalagaan para masustain natin yung pagiging organic ng RLA Fruit Farm, itong ating mga African Nightcrawler, ano? Ito siya, oh. Ito yung mga bulati natin. Ang maganda sa African Nightcrawler, ano, ito yung nagiging patulong natin para sa tinatawag na vermicomposting, ano. So, ito naglagay tayo ng unang bed natin para sa vermicomposting, ano, na nilagyan natin ng African Nightcrawler na galing sa Department of Agriculture. Eto, kailang araw pa lang pero nandito na yung magiging patabang lupa, no? So para sa pagpapaunlad ng ating mga sakahan, para hindi na tayo bumibili ng mga chemical fertilizer. At alam mo naman natin, napakaraming mga halaman tayo, mga dahon na itinatapon lang natin, ang iba sinusunog pa. Kahit sa palayan, ano? Simple lang gagawin natin, i-collecta lang to. Nandyan yung mga dahon ng santol, ng mangga, at ng mga iba pa nating mga halaman, ano, ng mga halamang damo, ano, na pwede nating gilingin at gawing pakain sa ating mga bulate, ano, para sila ay i-convert itong ating mga damong ito into a fertilizer. Yan, ang bilis nilang dumami, oh. Yan, oh. Ito yung African Nightcrawler, ano. Siguro sa next week, ano, ubos na itong ating inilagay nito. Tapos maglalagay ulit tayo, ano. At ang pinakamaganda nating ilalagay na pakain sa mga bulating ito, yung mga malalambot, ano, katulad ng yung pinagtibaan natin ng ating saging, yung mga dahon na giniling natin, kasi ang mga bulating ito ay wala silang ngipin. So ang paraan nila ay sinisip-sip lang nila itong ating mga nilalagay na mga giniling na mga dahon, ano, para i-convert into a fertilizer, into an organic fertilizer. Kaya mga kasama, akin ngayong ipinapayo sa inyo, kung kayo ay merong tinatawag na farm at medyo nagagastusan na kayo o kahit palayan at nagagastusan na kayo sa mga chemical fertilizer, ito na yung pamaraan. Simple lang. Gagawa lang tayo ng bed at importante yung bed natin ay may bubong, ano? Para hindi natitigilan ng tubig, ano? Etong isang to, ito yung ano natin bed, pero ito, may ginagawa ulit tayo na isa pang bed para din sa ating mga bulate, ano? Pag nag-harvest tayo dito, ang gagawin natin ay ililipat natin dito mga bulate. And this one will be harvested para magkaroon tayo ng tinatawag na organic fertilizer. Pero importante, ha? Importante, ito, mas maganda itong nakasementong to, ano? Isasementohan nyo at yung ilalim ay ipipinis ninyo ang flooring para masigurado na mas madali yung inyong harvesting ng mga bulate, ano? Maganda po ito, mga kasaka. Aking pinapayo ng bawat magsasaka magkaroon ng tinatawag na vermicomposting. At importante rin, ha, lalagyan natin ng net ang ibabaw kasi ang mga bulate gustong gusto yan ng mga manok. So para maiwasang kaykayin ng mga manok ang ating mga bulate, ay lagyan natin ng net, ano? Ito, nilagyan natin siya ng net, ha, para masigurado na dire-diretso yung pagdami ng ating African Nightcrawler, ano? Ito ay nakakapagpalakas din ng ating environment, nakakapagpaganda rin, ano? At wala na tayong magiging basura sa ating mga farm kasi lahat ay gigilingin natin
at ating ipakakain sa ating African Nightcrawler. Sana mga kasaka, itong aking ginagawang ito ay gayahin din. Lalo na yung mga nag-i-interest para magkaroon ng isang organic farm na makatutulong para sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan, pagpapaunlad ng agrikultura. Mga makaluma at makabagong pamamaraan para paunlarin ang ating kabuhayan. Hanggang dito na lamang at sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, i-like po ninyo, mag-comment kayo para nagkakaroon tayo ng communication sa isa't isa. Para kung sakali man na may kailangan kayong malaman tungkol sa tinatawag na organic farming, ay makakatulong po ako. Ito po ang inyong magsasakang siyentista na nagsasabi sa inyo na ang organikong pamamaraan ay maganda sa kalikasan, magandang kabuhayan, maganda rin sa kalusugan ng tao. Hanggang dito na lamang at magandang hapon ulit sa inyo lahat. Bye-bye!